MDU sa National Capital Region. Sa pangunguna po ng ating health service, pinalahanan na ang ating mga kapulisan, hindi lamang sa kanilang mga sariling tahanan, kasama na rin yung paglilinis sa kanilang mga police stations o police force. Mas mataas aniya ang naturang bilang kumpara sa 12 lamang noong nakaraang taon ng kaparehong buwan. Kabilang sa mga nagkasakit ng dengue noong isang taon ay ang 5 pulis at 7 dependent ng mga ito. Kaugnay nito, mahigpit ang patuloy na paalala ng pamunuan ng PNP sa bawat istasyon ng pulisya na gawin ang ilang mga hakbang para makaiwas sa dengue. Gaya ng 4S, una ay ang search and destroy kung saan lilinisin ang mga lugar na madalas na pangitlugan ng mga lamok, gaya ng mga stagnant water. Pangalawa ay ang self-protection o paglalagay ng mga lotion o insect repellent at pagsusuot ng mga mahahabang damit upang matakpan ng balat at hindi kagati ng lamok. Pangatlo ay ang seek early consultation o agad na magpatingin sa doktor kapag nakaranas na ng lagnat. At ang pang-apat ay ang say no to indiscriminate defogging. Ginagawa lamang aniya ito kapag mayroon ng outbreak sa isang lugar. Kasama na po dyan, sinabi ng ating health service na pinangingituran ng mga lamok na nag-clear from dengue ay yung mga tubig na hindi gumagalaw na malinis. Kaya ang bilhin nila, bibisin ng ating kapaligiran at yung mga itaog yung mga bagay, halimbawa yung mga timba, bulong, at kung pa yung pwede pang ibakan ng tubig na maaaring mabuhay po yung mga lamok na carrier po ng dengue. Ang Quezon City, nagdeklara na ng outbreak sa dengue matapos na makapagtala ng 10 namatay. Kaya naman bilang panlaban sa dengue, ang Barangay Old Balara nagpakawala na ng mga palaka. Ang Barangay Addition Hills naman sa Mandaluyong nag-alok na ng piso kada lamok na mahuhuli ng mga residente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ng aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na ng Commission on Elections o COMELEC na isang election offense ang red tagging o labeling kaugnay ng paparating na 2025 midterm elections. Kabilang din dito ang mga pambabastos sa mga kababaihan, may kapansanan at nasa ibang kasarian. Samantala, binalaan din ng COMELEC ang isang ahensya ng gobyerno na kontra sa kanilang hakbang na ipagbabawal ang red tagging o labeling. Ito ang balita ni Dante Amento Live. Dante, anong parusa ang naghihintay dun sa mga makakasuhan ng paglabag sa election laws dahil sa red tagging? Magandang gabi, Monica. Dahil ito ay election offense, ay mabigat na parusa ang kakaharapin ng sinumang lalabag dito, kabilang na ang pagkakakulong at yun din ang tuluyang pagkadiskwalipika sa pagboto at yun din sa pagtakbo. Sa bagong inilabas na Resolution number 11116 ng Commission on Elections o COMELEC hinggil sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines kaugnay ng 2025 elections, isinama ng komisyon ang labeling o red tagging bilang election offense. Sa definisyon ng COMELEC, may tuturing na labeling ang pag-uugnay o pag-aakusa sa mga individual, grupo, organisasyon bilang vocal dissenters, aktivista, subversibong grupo o terorista o kabilang sa mga kriminal na grupo o sindikato na walang ebidensya. Ikukonsidera ng poll body na makaharap sa election offense ang sino mang lalabag dito kahit ang pang-label o pang-retag ay sa pamamagitan ng personal, online, broadcast o iba pang pamamaraan nitong 2025 elections. Despite pressures coming from certain sectors or groups, ay pinarapat natin na ilabas ito sapagkat naniniwala tayo na hindi po dahilan ang kampanya upang bastusan o bastusin ang ilang grupo, ang ilang sektor, lalo na yung miyembro ng vulnerable sector. Pagkakakulong ng hanggang 6 na taon at tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo at pagboto ang parusa ng election offense. Batay sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso ng Didoro versus Major General Viloya, sinabi ng hukuman na ang red tagging ay banta sa karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad.
Pasok din sa election offense ang diskriminasyon o panghahamak sa mga nasa vulnerable sector tulad ng may kapansanan, kababaihan at mga nasa ibang kasarian. Paliwanag ng COMELEC, dapat iiral pa rin ang paggalang at respeto kahit sa panahon ng halalan. Hindi naman anya bawal ang negative campaigning pero may limitasyon ito lalo na kung paninira na ang gagawin. Samantalang Monica, inamin ni Chairman George Sherwin Garcia na offended o nasaktan sila sa kanilang natanggap na sulat mula sa isang ahensya ng pamahalaan na tutol sa kanilang hakbang na ipagbabawal ang labeling o red tagging sa panahon ng halalan.